Hello. Hello. Hi. Hi, Papa Jack. Good evening. Kamusta po? Mabuti naman ho. Thank you for asking. You are? My name is Malu. Malu from? I am from Pateros po. Pateros. Ilan taon na? 44 po. 44. May radyong bukas, te? Aircon lang po ang bukas. Yabang, may aircon. Hindi naman po. Sa bahay namin, hindi air condition by air, bukas bintana. Mga 10 taon ko pong pinag-ipunan yung aircon ko. Ano po? I just want to ask lang po yung opinion nyo about what do you do, Malu? What do you do? Actually, kasi 44 na ako, single mom po ako. Ilan anak? Dalawa po, isang 19, magto-turn 20 na, tapos yung isa magto-13. So, medyo malalaki na po yung anak ko. Ilan taon? Ma'am, wait lang. Kalmado lang po. Dahan-dahan ho tayo. Ano pang ginagawa sa buhay? 10 years po ako nag-call center. Medyo nagretiro na po ako. Anong ginagawa sa buhay ngayon? Nag-aral. Kasi po nagpa-validate po ako maging chef ngayon. Gusto ko po kasi mag-abroad. So, anong ginagawa sa buhay? Jobless. Yun, no. Dahil mo sinabi, yun lang naman tanong ko. Oo nga. Gusto ko lang i-justify na jobless ako. Kaya po ako jobless dahil sa ganun. So, you are looking forward to go abroad? Opo. Anong specialty mo sa pagluluto? Pastry chef po ako. Okay. Mga BTS, alam mo yun, di ba? Mga ganun po. Pero po, prior to that, po rin ako, hot kitchen po din ako, specialization ko before. Tapos, nagpa-NC kulang po ako para maging pastry chef. Hindi pa ako nakarelate ako. Hindi, lang po yun. Para pong lang yun, yung parang maging, kumbaga, pag nag-apply ka sa abroad, medyo... Dapat yun sinabi mo, dahil mo sinabi. Yun lang pala paliwanag, oh. Sorry po, sorry. Dinugutuloy yung matres ko sa'yo. Anyways, alright. Anything I can do for you? Opo. First off po, thank you, Papa Jaka, kasi you've been my parang inspiration, tita, for the rest of my parang nag-listen ako lang sa'yo just recently. Kaya medyo it came to a point na I have to call you. Last January, merong guy na bumalik sa akin, pero wala na ngayon siya. Gusto ko lang sanang hihingi ng advice ko ano ba talaga yung nangyari sa amin kasi hindi ko rin ma-interpret. Okay. Nakilala ko siya, nagpakilala siya sa akin sa chat, no, na hindi ko alam na pareho pala kaming of the same area. Pareho kayo? Taga Pateros. Okay. Alright. So, okay. First off, hindi ko in-entertain yung thoughts na magiging friends kami kasi una yung edad namin medyo mas matanda ako sa kanya ng 19 years. Okay. Hold on. Wait. How did you meet again? Sa chat lang. Okay. Through WeChat. Ganon. Okay. Na... Teka lang. Tapos, hindi mo in-expect, ano yung term na ginamit mo, hindi mo in-expect na magiging friends kami tapos leading to some sort of a relationship which is yun nga later on ang itatanong ko sa inyo. Alright. First of all, wag mong sabihin sa akin na hindi mo in-expect na magiging friends ka. Nag-WeChat ka te. That's the main purpose of even registering, di ba, sa WeChat. Exactly. To flirt with someone. Kaya ko po sinabing hindi in-expect kasi edad. Kasi I was thinking na pagka sa ganyan, yung makikilala ko, kaedad ko at yung mapipili ko. Sige na, ikwento mo na lang, di ako naniniwala sa'yo.
Anyway, yun nga po. Tapos, nagpakilala siya sa akin, tapos nag-date din kami, ganyan, until bigla siyang nawala. Wala, nag-disappear siya. Siguro mga 6 months siyang nawala. Okay, hold on. Naging kayo, di ba? Parang mutual understanding. Alright, kasi, okay, hold on. Let's try to set the record straight, alright? Naging pubos kayo. Ubo. Ayoko Did I hear it right po? Hindi po. Kasi po, pag tubo, di ba, merong physical. Yeah. Kami wala po kasi. I wish. Sorry pero siyempre, straightforward din po ako. Yung din ang nagustuhan ko sa iyo, Papa Jack, hindi walang ganun. Kumbaga, nagde-date kami, nagkako-coffee kami, tapos nagkukwentuhan kami. Actually, siya nga po yung nagpo sa akin para maging chef ako ulit kasi yun din yung tinapos siya. How long did you go out? I mean, if that's dating, Parang twice a month, ganyan. How long? How long? What do you mean po how long? I mean, kung twice a month, how many months did you go out? Mga 6 months. And you go out? 6 months kaming gano'n. Tapos biglang, there comes a time na nagpapamasahe kami pareho. Kasi pareho kami ng gustong gawin Papamasahe kami. I mean, can you help me understand right now? You go out, di ba? I mean, mga kaibigan, let's try to understand the nature of how you met up, di ba? It's WeChat, mga kaibigan. I'm sorry, but real talk na lang. Di ba? Ang karamihan ng mga lalaki sa WeChat manyak. Real talk na lang, mga kaibigan. Naghahanap, di ba? Huwag tayo magpaka-plus dito, I'm not saying everyone, I'm just saying karamihan. Totoo diba? yan. Pero wait, hold on. Don't justify, I'm talking here. Naghahanap ng alam mo na, di ba? And you happen to answer, di ba? You answered the call. And you started going out twice a month for 6 months. For coffee and for massage. You have the same interest. He's got a very big impact in your life to the point that he made you go back to what you love doing, being a chef. I mean, when you were going out, can you justify to me what was the intention? Kasi minsan, kasi nga po, paalis siya, pupunta siya ng Canada. Parang he's tired of all of mag-ayos ng papers. Parang ako yung buffer niya na parang buffer zone niya na pupunta ako sa'yo, susundin kita, tapos mag-usap tayo, ganyan-ganyan. Pero sa totoo lang po, yun yung natuwa ako sa kanya, Papa Jack, kasi sa WeChat, alam niyo naman doon talaga maraming manyakis dyan. Pero ako, natutuwa ako sa kanya kasi all throughout ng aming date, wala po talagang may kiss, may hug, pero wala yung sexual something or sex. Nagkikiss kayo. Nagkikiss kayo. Nag-hug and all of that. And so hold on. Okay. Slow down, So nag-hug kayo, nagkikiss kayo. Well, there is a physical contact. Diba? You started out flirting each other. And there was a physical contact of you kissing each other, hugging each other, and you are so in control that you were able to stop each other from having sex. Yun. Wala walang ganun I wish na ikukwento ko na meron, pero wala talaga pong ganun Wala kang ganda sa paningin niya. Sorry real talk ba, kaibigan? Diba? It's either, diba? Naiintindihan ko yun. Kasi yun gusto ko talagang ipuntos nyo. Gusto ko lang malaman. Kasi ako, sa totoo lang, kaya nga po ako tumawag. Kasi di ganito, after 6 months, 6 months of dating and all of that stuff, nag-decide, one day, parang nag-decide kami magpamasahe, ganyan. Tapos, hindi na siya, wala. Nag-disappearing act, ganun. Di ako, okay lang. Walang chat, walang text, walang kahit ano. That's fine. Walang problema sa akin yun. Kasi,
ano ba bang mawawala sa akin? Pero yung miss, wala na rin. Hindi ko na rin na-miss. Kasi ang mindset ko is, wala na talaga siya. Sabi ko parang, ganun lang. Parang naglibang lang siya. Tapos, ito pong January, bigla siyang, nung pong December, parang nangangamusta sa text. Nag-text siya sa akin, tapos nag-chat siya sa akin, di niya, hi, kamusta? So, hindi ko siya pinapansin. Kasi alam ko na, parang feeling ko, nabastos niya rin ako dahil, kumbaga, may usapan kami, parang binaliwala niya lahat. So, until January na, text siya ng text, chat siya ng chat sa akin, kamusta ka na, ganyan, hindi ko pinapansin. Until January, birthday niya, nag-chat na rin ako kasi sabi ko, ilang beses na naman siya sa akin nag-chat. Sabi nga, hindi ko yung opinion niya, bakit, ano ba yung reason niya, bakit bigla siyang nawala sa sirkulasyon. Bigla lang ako nagulat na sabi niya, namimiss kita eh. Sabi niya gano'n. Sabi ko, kung namimiss mo ko, bakit ngayon ka lang, bakit bigla ka nagpakita? Sabi niya, nag-Dubai daw siya. Meron daw siyang, pinuntahan niya daw yung father niya. Hello? I'm here. Apa. Pinuntahan niya raw yung father niya for, naging busy daw siya. Kasi po yun, ang personality niya is napakadami niyang nasa utak, napakadami niyang ginagawa, at napakadami niyang, parang mabagal kumilos yun eh, parang kabaligtaran ko, no? So, sabi ko, naiintindihan ko na, sige, okay. Sabi ko, sige, sabi ko, well and good na okay ka pala, nagpunta ka ng Dubai, ganyan. Sige, pwede ba kitang maayang lumabas? Sabi niya gano'n. Sabi ko, may pasok ako eh, kasi pumapasok pa ako. No? Sabi ko, may pasok ako, parang hindi pwede. Sabi, sayang birthday ko ngayon. Sabi ko, di kung birthday mo, next time, susunod na lang sa weekend. Sabi ko gano'n, pag wala akong pasok. Okay, sige, pero galit ka pa ba sa akin? Sabi niya gano'n. Sabi ko, ba't naman ako magagalit? Wala naman akong karapatang magalit. Pero sabi niya sa akin, yung totoo lang, na-miss talaga kita. Sabi niya gano'n. Okay. Hindi ako nagre-react. Tapos after nun, ng weekend na yun, nag-date naman kami. Kumain kami sa labas. Tapos, parang ilang hours kami magkasama. Tapos, sabi niya, pasensya ka na kasi hindi ko dala yung auto ko, masira yung auto ko. Mga ganun ba yung kasi dati pag lumalabas kami, may dala siyang auto, tapos biglang nawawala. Ang ganun. Di ganun. After nun, wala na naman, mga 2 weeks na naman, di na naman nagre-react. Sinext ko siya, sabi ko, nawawala ka na naman sa sirkulasyon, sabi kong ganun. Sa niya, ay, sorry, nagpunta kasi ako ng Cagayan de Oro. Dumating yung tita ko galing sa Australia, mga ganun-ganon. Sabi ko, okay. Yeah. Tapos sabi ko, sige, okay na pala tayo eh. Sige, bye-bye. Sabi ko ganun. Sabi ko, tsaka, pagka gano'n naman, sana medyo magpapaalam ka kung namimiss mo ko. Sabi niya, sige, next time. Pagka naman umalis siya, nagpapaalam siya. Until, may usapan na kami, na katulad ng dati, nagpapakita na naman siya, nagpaparamdam na naman siya sa akin, ganyan-ganyan. Tapos, pagka mag-overnight na kami, lagi siyang hindi natutuloy. Parang merong biglaang lakad. Basta, ang tinatanong ko sa'yo, Papa Jack, iniisip ko baka bakla siya eh. Hindi ko maintindihan kasi meron siyang brother na bakla. Sinukwento niya sa akin. Pero ang feeling ko, kaya hindi niya masabi yung feelings niya sa akin dahil pero walang feelings talaga. Kasi para matapos na tayo dito. Hindi, Papa Jack, hindi ko sinasabi kasi siya na rin yung nagkukwento siya sa akin na siyempre hindi naman ako aasa, di ba? Ang edad ko to. Pero kasi parang dumating sa point na yung mami niya kasi, tsaka yung daddy niya, ang mami niya mas matanda din sa daddy niya. Parang ganun, parang mas
preferred niya yung older women. Lagi niya sinasabi sa akin yon. Pagkatapos sinasabi nga niya sa akin, gusto niya ako. Pero ako, lagi ko sinasabi na iba yung edad namin, parang hindi pwedeng mangyari. Parang binablock ko na yon, yung sinasabi niya. Kasi, ang iniisip ko nun, kung gusto niya talaga ako, wag na kami magbulahan. 44 na ako, may anak ako. Kilala pa siya ng mga anak ko. Magka-vibes pa nga sila ng anak kong babae. Bakit parang walang nangyayari? Samantalang, syempre, sinasabi mo na nga sa akin yan, Papa Jack, na ang lalaki manyakis, di ba? All throughout, parang lagi... Hindi naman lahat, marami lang. Hindi naman lahat. Pero, di ba... Hindi naman lahat! That's the point. Magagalit sa atin ng mga nakikinig. Sabi ko lahat, di ba? Hindi ibig sabihin, di ba, may mangyayari. Parang ang iniisip ko ngayon, laging hindi natutuloy, ganyan-ganyan, until paalis na siya. Nag-close ko na yung door. Sabi ko, huwag ka nang tatawag sa akin, huwag ka na mag-chat sa akin. Kasi, hindi nagiging maganda. Parang ako lang yung unreciprocated. Sabi niya. Tapos nung magsasalita siya, hindi ko na binigyan ng pagkakataong magsalita pa siya. Hindi ko siya binigyan ng pagkakataon na mag-explain. Kasi ayokong pag nag-explain siya sa akin, maniwala pa ako. Alam ko namang aalis siya. Alam ko namang pagpunta niya ng Canada, hindi na siya babalik. Alam ko yung mga kasi may edad na ako, maging realidad ako, makakakita ng bata siya, makakahanap siya. Kaya, baka malay mo, mami figure ang dating mo sa kanya. Ha? Hindi ko narinig eh. Mother figure, di ba? Pero bakit nag-i-kiss kayo? Ano yung... Hindi ko nga alam eh, hindi ko maintindihan. Paano yung kiss nyo? Pa-describe naman. Ano yung laplapan? Sorry ha. Hindi. Tingnan mo, hindi ka sure? Smack? Hindi, matagal din naman. Oo, hindi naman laplapan kasi ano siya eh. Nasaan kayo nun pag ginagawa niya? Nasa kotse. Siyempre. Tapos ng birthday ko, that was February. Pagkatapos ng birthday niya, January, February, siya lang nga yung, siya nga lang yung invited ko na, ano naman siya, pati, ang ganda ng intention niya, pati yung anak ko to, nung graduation nga nung anak ko, siya pa yung nag-start na pakisabi naman sa kay baby girl na, congratulations, nag-aral siyang mabuti. Pagkatapos yung, sabi ko, wag na tayo mag-chat, nagtahabol pa nga yung anak ko sa kanya ng chat sa WeChat eh. Sabi niya, mami, chat ko si... Teka lang nga muna, ilang taon na siya ngayon? 25. May picture ba sa Canada siya? Have you ever seen a photo that he's in Canada? At saka... no, just to validate it. Have you seen a photo that he was in CDO? No, kasi po... No, answer my question. No. Kasi I didn't see anything. But the thing, Papa Jack, kasi is that... before pa na magkakilala kami, yun ang sinasabi niya sa akin yung aalis siya. At saka siya, hindi siya mahilig, WeChat nga lang siya, hindi siya mahilig sa FB, hindi siya mahilig sa mga... So, wait. Do you want me to believe that someone na may account sa WeChat ay walang Facebook? That is so stupid. I know, kaya nga ako lumapit sa'yo kasi you're... I mean, honestly, mga kaibigan, di ba, the mainstream when it comes to socialization is Facebook. Di ba? If you want to flirt with someone, before WeChat, you go to Facebook, period. Ito. Kaya nga kasi... I cannot believe at the age of 44, you are stupid. I know. Kaya nga sabi ko, the door has been closed already. Pero I just want to share it with you. Kasi magaling ka sa ganyan eh. Alam ko, parang salita pa lang, karakas pa lang, alam mo na eh. Gusto ko coming from you para magising ako. Kasi parang, though sarado na yung usapan namin,
naglalaro pa rin sa isip ko na bakit ganun? At saka, bakit kailangan pang minsan nawawala siya, tapos bigla siyang dumarating. Pagkatapos, nung finally nag-decide na ako na ayoko na, sabi ko, 44 na kako ko. Sabi ko, wala na akong kinakatakutan. Sabi ko, kung mawala ka or nandyan ka sa akin. Kaya lang, akin lang, sabi ko, gusto kong malaman mo na kahit ganito na yung edad ko, hindi ako naghahabol at hindi ako parang paasa pa. Sabi ko, at hindi ako umaasa. Kaya nagulat nga siya nung sinabi ko yun kasi parang hindi niya, kasi parang laging iniisip niya, pag kami babalikan siya, makikipagkita siya, makikipag-text siya, makikipag-chat siya, lagi akong nandun. Hindi niya alam na nung gabing yun, nung sinabi ko sa kanya, ayoko na, I'm closing the door. When was that? That was April. Itong taon na to? Opo. Okay, kailan lang? Ngayon, naglalaro tapos until nag-aral ako, nakinig ako sa'yo, naisip ko na tawagan ka. Pa ako. Hindi kasi natuwa ako sa'yo kasi sobrang talino mo, natutuwa ako kasi actually, laki ng hypothalamus ko. Hindi, natutuwa ako sa'yo kasi yung art of reasoning mo sa tao, totoo. At saka, natutuwa ako kasi totoo yung sinasabi mo. Kasi ako yung klase ng tao, Papa Jack, na yung gusto ko lang marinig, yun ang maririnig, gusto ko marinig. Gusto ko yung totoo. Ikaw, totoo ka eh. All throughout, totoo kang tao. Kahit sinasabi mo kung anong dapat. Kaya gusto ko marinig coming from you. Natutuwa ako sa'yo kasi hindi ka bias. Diba? Tumitingin ka both side. Kaya ako, hindi ko maintindihan. Bilang ikaw lalaki ka, magaling kang makiramdam. Hindi ko alam, iniisip ko baka bakla siya eh. Baka hindi lang siya makapag-come out. Diba? Parang pinaglalabanan niya. Kasi may history sila ng bakla. Yung brother niya is bakla. I have nothing against bakla. Pero, syempre, ako, sabi ko, if just in case na sabihin niya sa akin bakla siya, tapos maiilab ako sa kanya, hindi naman, walang problema yun. Kahit mag-rollersan kami gabi-gabi, walang problema sa akin, basta mahal ko siya. Diba? Kaya lang, ang akin lang, gusto ko malaman sa'yo kasi expert ka sa ganyan eh. Alam ko kung ano, karakas pala nga. Minsan natutuwa nga ako sa'yo, salita pa lang ng babae, alam mo na kung umaarte. Diba? Minsan, alam mo na kung, diba? Kaya gusto ko lang, pero ako, it's, wala na sa akin yun, sinarado ko na. Kaya lang, gusto ko lang, coming from you, an expert, kung ano ba talaga itong pinagagagawa niyang to. Tapos yung sinabi ko sa kanyang, close na yung door ko, hindi na naman siya nagparamdam. Wala na, kahit ano. Kasi, yan, last year, pag Mother's Day, nag-greet ka sa akin na Happy Mother's Day. Tapos, pag birthday nung anak ko, sabi, birthday pala ni baby girl, ganyan-ganyan. O, sabihin niya sa kanya, happy birthday. Parang gano'n. Yan talagang wala. Siguro dahil sinabi ko na sa kanya na sinasarado ko yung sinasarado ko na yung pinto. Ayoko na kasi nalilito lang ako. Wala lang ako sa focus. Sabi kong gano'n. Tsaka kilala mo naman ako, sabi kong gano'n, di ba? Hindi rin naman ako, hindi ko rin naman siya niloko. Sabi kong gano'n. Ayun. Ba't ka natatawa? Ano ka? Ako ba yun? Hindi ako yun. Ay, sorry. Yung tsahin ko yun. Okay. Ako naman, Papa Jack, yun, part nung aking pagtawag is para dun sa guy na gusto ko malaman yung opinion nyo at gusto ko rin na just na makausap ka kasi natutuwa ako sa'yo. Sobrang natutuwa ako sa'yo. Everybody likes you sa office nga eh.
nagugulat kami kasi sa sasakyan ng mga office mates ng Bruce, kung maraming tato, ikaw pa rin yung pinakikinggan nila, di ba? Ate, po. Mag-networking ka kaya? Networking talaga. Hindi yung marirecruit. Magaling magsalita. Hindi. Totoo lang yung sinasabi ko. Benta ka insurance. Alam mo, kasi yung personality mo, parang ako yung totoo lang tayo, di ba? Huwag na tayo magbulan. Sa real talk, yun ang gusto ko sa tao kasi. Kaya yun din yung sinabi ko sa kanya. Sabi ko, magpakatotoo tayo. Alam mo namang may edad ako, di ba? Ang namang maghintay pa ako sa'yo. Kung dito nga, 6 na buwan, hindi ka nagpakita, sa Canada pa kaya. Di lalong hindi mo ako pinansin. Sabi kong gano'n. Kapag pagka wala ka magawa, sabi kong gano'n. Sinabi niya rin naman sa akin na, hindi naman ako gano'n. Talagang busy lang ako. Yung mga ganong parte. Tsaka, yun lang. Gusto ko ikaw naman yung magsalita. Uy, thank you. May chance na ba ako? Yeah, may chance na ako. Oh my God. I'm so delighted. Like, oh. Sige, Papa Jack. Okay na ako. Okay, anong tanong po? Kasi wala pa ang tanong. Naantay ko kanina pa eh. Na-define mo na ngayon pagkatao ko eh. Wala pa rin yung tanong. Hindi nga, yung tanong ko nga, ano ba to, bakla ba to? Kasi wala naman nangyayari sa amin eh. Parang, minsan tinanong ko siya, bakit ganyan ka sa akin? Hindi, nirerespeto lang kita kasi, pwede ba? Nag-ahali ka ba, respeto? Respeto lang kita kasi. Huwag kami, don't us. Diba? Hindi ko maintindihan. Huwag ako, don't me. Kaya nga, diba? Mga ganon. First of all, I will not answer the question kung bakla ba siya. Because, di ba, it will be unfair. Di ba, na ako mag-confirm niya, baka nga siya hindi niya confirm yan eh. Mas hindi ako mag-confirm? Hindi naman. Pakiramdam, kasi magaling ka sa ganun, di ba? No. I give sensible advice if that's what you want to ask me, mga kaibigan. Okay. But most of all, I do not assume for other people, hindi ko naman kausap. That's just unfair, di ba? Para i-assume ko yan. Tama. Oo. Tingnan mo, tama ako? Unang-una sa lahat, ate. He told you, di ba, he's gonna go to Canada. He told you that di ba, he went to CDO, stuff like that. May mga pagkakataon na merong anong tawag nito? May kotse minsan wala. And you believe this story? I asked you, was there ever a time, di ba, na nakita mo na meron siyang picture sa Canada or even a passport o nag-amoy package man lang siya? May dala bang maple syrup tuloy po? Syrup sa'yo yan? Di ba para patunayan natin? Di ba? I mean, I'm sorry ate, but nakakalokang isipin that you believe this story. At nakakalokang isipin na gusto ko rin maniwala sa kwento mo because I don't want to believe your story. Diba? We both know there's a very big missing part of this story. We both know that. Diba? Una-una sa ate, kung ang tanong dito, bading ba siya? If I am going to base, ate, my answer to your story, hindi siya bading. He made time, di ba, to be around you and to be visible sa buhay mo. Sorry mga kaibigan ha, but by normal definition, di ba, hindi gagawin ng bading yan. Mali. At kung gusto niya ng kasisteret, bakit ikaw? At bakit kayo mag-ahalikan? Diba? And I don't get the part, ate, that you go out, may mali siya kasi bawat isa, nagkakilala kayo by flirting with each other, ate, over WeChat, and then you kiss, and then you didn't have sex? That's the prerequisite, mga kaibigan. Sorry ha? You flirted with each other, you kissed each other, ate, the prerequisite is to have sex. Sorry mga kaibigan, because that's the sole intention. You've been going out for 6 months.
Want me to believe that you fell for this guy without nothing? Huh? Oh, ako naman, naniniwala na may half-hearted is iniisip ko rin na parang hindi naman. Kasi nga, ang bading naman... No, let's just move away from the topic, ano, kung bading siya o hindi. Because it will not make sense that he did everything he did for you, pero bading siya. Alright? Maybe the safe answer is no, he is not. Alright? And mind you, I really think that you are asking me the question because you want to justify yung kwento mo na walang nangyari sa inyo. Parang ganun. Kasi totoo naman. Hindi, totoo naman yun, di ba? Minsan ang babae pag wala ba din yan? Di ba may ganun? No, ate, sorry ha. Sorry ate. No. Again to, ano. Look, you dated for 6 months. And honestly, I do not believe that you dated twice a month, di ba? Sa loob ng 6 months. Kasi kung twice a month lang yan, di ba? Paano nyo nalang birthday ng anak mo, alambahan nyo, close sa anak mo, tigilan mo nga ako. Di ba? Tapos kakwento mo, twice a month lang kayo nagkikita. And then, hindi nagparamdam ng 3 weeks, iniinda mo. Kala ko ba twice a month lang kayo magkita? Ginagago mo ba ako? Hindi naman. Medyo lang? O hindi Bakit? Hindi kita gaganunin. Ano ba yan? Sinasabi ko lang yun kasi siguro twice a month kami nagde-date pero text, nag-chat, saan ka na ngayon, mga ganun. Kaya niya siguro. At saka kasi magkalapit lang talaga kami ng bahay. Halos Parang same blocks away lang kami. Same blocks? Ganda mo. Mga 1 inches na may S doon. May iba lang. Woohoo! Natatawa ko sa backer. Ate. Po. Ganito na. Alright. I will be confined dun sa kwento mo na wala nangyari sa inyo, which diba, I'm having a hard time trying to believe that. But anyway, it's your story, ate. I can only assume, I can only tell you what's obvious sa amin ngayon. Bilang nakikinig sa kwento mo. Hindi ako plastic, pasensya ka na. Diba? But I will be resigned dun sa idea na wala nangyari sa inyo. At hindi siya bading. Period. Hindi siya bading, walang nangyari sa inyo, but you kiss each other. Sorry mga kaibigan general rule. Ang lalaki nag-WeChat para saan? Makikipag-flirt, period. Wala nang plastikan dito mga kaibigan. That's it. And he met up with you. You've been going out for 6 months, di ba? To the point, pasensya ka na, hindi niya kotse yan kasi nanghihiram lang yan. Bakit minsan meron, bakit minsan wala? Tama mali. Bakit nagpunta daw ng Canada pero wala ka nakitang picture, di ba? Pero wala nangyari sa inyo. Pero eto ka, fall na fall. Ano meron? Kaya naman kay Melvin at kay Mickey, nakikinig sila, Oy, pa Melvin naman. Kaya nga, diba, minsan iisip ko kung sasabihin ko pa sa'yo, kaya kasi corny, tsaka, pero totoo yun Oo, sabihin na natin na fall ako kasi nga, maayos naman siya makipag-usap, decente naman. Kaya lang syempre, yun yung naiisip ko na parang now you see him, now you don't, parang ganon. Kaya nung bandang huli nga, na ako, sabi ko, over and done, sabi ko, tama na to, sabi ko, umalis ka, sige, di bahala ka, huwag ka na lang mag-chat sa akin, huwag mo na ako i-text kasi parang naiinis lang ako, nalilito lang ako, nagugulo lang ako, sabi kong ganun. Sa gulat nga siya doon sa reaction ko. Do you even know where he lives? I'm sorry? Do you even know where he resides? Oh, I mean, exactly the house, ate? Oo. You know, ang gate number nila, I mean, have you been there inside that house? Pero wala kasing... Have you been there inside the house? Hindi. No. Pero nakarating na siya sa amin. I'm asking you kung nakapunta ka na sa bahay nila. Hindi pa nga. Diba? So, nagturo lang ng kahit anong bahay yan. O, bahay namin yan, no? Ganon.
It could be, di ba? It can be that, di ba? He told you he's been to Canada. Wala kahit anong picture, wala. Nagpunta ng CDO kasi may dumating na Tiyahin galing sa Australia. Who pays ba for the massage and the coffee when you go out? I'm sorry? Who's paying for the things you do when you go out? Siya. Ha? Siya naman. Siya nagbabayad. So you want me to believe that a guy would pay for a massage and a coffee without him asking you for sex? Sorry mga kaibigan, real talk lang ha. Because I don't want you girls to believe, di ba, that a guy would chat with you on WeChat, di ba? Tapos ask you to go out, di ba, na ang gusto lang ay ilibre ka ng kape. Sorry, real talk lang. Totoo. Papa Jack, totoo. Mamatay man ako. Talagang Huwag kang mamatay, baka mangyari ngayon. Totoo lang, kasi totoo talaga eh. Totoo. I find it hard to believe. But anyway, ate, siguro nga ate, kulang ka ng ganda sa paningin niya. Nagkikiss na kayo eh, naghahag na kayo. Mga kaibigan, come on. Di ba? Para maabot ka sa punto naghahalikan kayo, may mali siya, di ba? The urge is there. Pero just to let you know naman, Papa Jack, first thing na nagustuhan niya rin sa akin, yung physical appearance. Kasi nga, medyo sa edad kong 44, hindi naman ako mukhang 44, maayos pa naman mga ako. 43 and a half. Malapit na. Mga 44 and 1 day. Diba, that's the point. If you're telling me that he is physically attracted sa iyo at nagpapahalik ka, come on. You have got to be kidding me now, girls. Pero that's the truth, Papa Jack. Oh, sabi, I will say... sige na, okay. Wag ka nang umasa. Yun na yan. Yun lang. Hindi naman ako umaasa talaga. Huwag ka rin plastic, umaasa ka. Pwede ba? Ay, ate, umaasa ka. Wala na eh. Yun naman pala eh. Di ba? You told him to stop. And you called my show to tell me about that story and then tell me na hindi ka umaasa? Kasi kung nakapag-decide ka na, what's the point? Gusto ko kasi... Alam mo talaga ang salitang kaplastic kayo mga bahay nag-invento. Hindi. Honestly ang salitang kaplastic, magalit na kayo, babae nag-invento, ang kamanyakan lalaki, quits na? Hindi. Sa akin, Papa Jack, gusto kong malaman mo para mas lalo akong magising. Alam kong wala kang dapat ikagising, ate. You were not able to give up anything and give into anything. Wala. Sorry at your age, pasensya ka na, ikaw na nagsabi sa akin, di ba? At your age, bakit ka pa aarte? I mean, honestly, ano ba i-aarte mo ngayon? You're telling me he is physically attracted sa iyo, nagpapahalik ka, nagpapayapos ka sa kotse, ate, ini-effortan ka niya, and he wouldn't do anything. I find it hard to believe. Yun talaga eh. I mean, hindi ko nga maintindihan ba't ganun siya. Pero, ganun eh. Siguro, yun. Hanggang dun lang. Bahala. Kaya nga sabi ko, parang pelikula ka raw, sabi ni Melvin, tsaka ni Mickey. Now you see me. No, you don't. Now you touch me. Please touch me. You are amusing me with your lies. Diba? Mind you, ate, I am so afraid that you believe your own lies. Brutal ako, ate. You are not making sense. Honestly, you are not making sense. Total, tinawagan mo ako and you want, diba, yung pagiging brutally frank ko, diba, and obnoxiously straightforward ako sa mga kausap ko. You are not making sense. You are a liar tonight. That's how you sound like. Honestly, mga kaibigan. To be honest with you, if this is your story, di ba, pasensya ka na, but para tawagan mo kan tell me na hindi ka na umaasa, you are lying. Because you are. Umaasa ka. Now, the question is, mga kaibigan, real talk lang. Ano ba naibigay mo sa kanya para asahan mo siya? After all, you just meet twice a month. If you're telling the truth. Ay, sa akin, Papa Jack. Mag-isa, ka na lang. Bigyan kita naman.
Pag-ticket kayo dalawang anak mo. Ilan taon na yung panganay mo? 20 na? 19. Magka-20. 19. Mag-exercise lang. Siguro ang ganda ng anak mo. Ang ganda mukha mo eh. Di ba ang ganda mo? Tignan nyo na lang sa Facebook. Wag na. Okay na. Tinatanong ko lang. Hindi na kailangan. Ano ako? Bugaw? Hindi naman. Kasi, oral, ayoko rin po kasi nung nagsisinungaling ako na hindi naman ako para sa no, ate, ganito gawin natin. Alright. Unang-una sa lahat, ate, you are not making sense. Di ba, at your age, I would expect it to be, di ba, more mature than this? Di ba? I know, kaya that's why I'm thinking. Ganito, this is your story. I will tell you your story. And tell me if it's gonna make sense to you. You registered online, WeChat, di ba? At I'm sure in-audition mo lahat ng profiles ng mga pwede mo nakachat dyan. And here you are, chatted with a guy who is so, di ba, a lot younger than you. Tama mali? First up, you claimed na hindi ko in-expect. Nag-chat ka sa WeChat, di mo in-expect. Di ba? You said yes when he asked you to meet up at hindi mo in-expect. You go out, have coffee twice a month and kiss each other inside the car and not have sex. For a guy who will pay for a coffee, mga kaibigan, di ba, and massage. Really? Really? Di ba? And you meet, di ba? And you meet up twice a month for 6 months and then he disappeared for 6 months. What is there to remind you of him? Wala naman talaga eh. But alongside your story, you're telling me sobrang close sila ng anak ko eh. Talaga? Sa ganung madalang na pagkikita niyo naging close sila sa anak mo? He told you he's been to Canada. Papunta pa lang siya sa Canada. Ngayon nung April 15 tsaka siya umalis. He's been to CDO. Did you see any picture? Diba, he showed you a house. Were you able to visit inside the house? No. I mean, how can you go ahead as a 44-year-old woman, ate, how can you go ahead and be this stupid? You are setting a bad example, ate, to all the 44-year-old women ngayong gabi. Kung mag-isip ka, parang kang fetus. Wala, sabaw. Diba? Imagine this, I cannot fathom. Wow, fathom. Ano ba ulo ganyan? Hindi ka marurok, ate, yung idea that when you said, eto yung linya mo, kaya nabubusit ako. Actually, bakit siya ngayon nag-push sa akin na maging chef ako ulit? Really? Ganyan kalaking impluensya niya sa inyo for meeting up twice a month? For coffee at na-impluensya kanya mag-chef ulit? I mean, come on, are you making sense? Kaya ko naman nasabi na siya yung nag-push sa akin kasi since nagtatrabaho ko, wala akong idea kung saan ako ulit mag-enroll. Siya lang nag-push sa akin. So that's how big his impact, diba, sa buhay mo? Siguro wrong... No, my point, ate, is you try to minimize yung association mo sa kanya. Twice a month. That is the lie. Twice a month? I mean, are you sure? Kasi twice a month lang dahil bilang na bilang yung mga panahon na pwede siya eh dahil nga marami siyang ginagawa. Anong ginagawa niya? Yun nga, kasi maraming nag-chef siya, tapos naipagluto ka ba niya kahit kailan? Be honest, ha? I'm sorry, napagluto niya ako? Narinig mo ako, paulit. Hindi ko marinig, sorry. Totoo yun. Naulit mo nga, hindi mo narinig. Hindi niya ako napagluto, pero yung lagi niya ako nilalabas. Malabas kami. Ay, ganon! Alam mo ba, sa kumpanya namin, ako pinakagalanting katrabaho dito. Ay, the chef pala ako. Lagi ko nilalabas lahat ng office mates ko. So,
Sorry mga kaibigan ha. Minsan nga, di ba? Chef pala ako, oh my God. Ngayon ko lang nalaman. Ano ba ang ano ko? Mediterranean ako. Yun ang specialty ko. Okay. Thank you. Do you want me to cook for you? I'm going to cook for you biryani. Do you want to eat my kebab while I eat your biryani? Do you want me to touch your mutabal? Can I smell your mutabal? Oh, see, look at my kebab. It's very long. I don't understand, ate. How do I tell you to let go of something, diba, na hindi pinanghahawakan? I mean, you are not together. You were never together. Diba? Wala kayong relasyon. You flirted with each other, ate, but I mean, this is the most dignified flirting I have ever encountered, mga kaibigan. Sorry mga kaibigan ha. Ito real talk lang. Ako yung lalaki, nag-WeChat ako, nakipag-meet ako sa babaeng hindi ko naman talaga kilala, at the only reason why I'm meeting up with this girl because I'm flirting with her. And here comes this girl, diba, sabi mo, attracted sa'yo yan physically. Nagpapahalik sa akin yung babae, pero wala nangyari sa akin. Sa aming dalawa. I mean, hindi ako nagbibintang. I wasn't there when everything was happening. But honestly, it does not and will never make sense. Diba na, Anes? Diba, Cecil? Pak. Kasi yun talaga yun eh. Na talagang wala nangyari. Ayoko naman magdagdag. Yun talaga eh. Kaya nga ako, diba? Kaya, ay, paluting daw yung patom, patom. Hindi ko alam ano yan eh. Eh yung may 3 bibi, pato yan. 6 pala yun, yung duck talaga. Mayroon daw corruption sa Pilipinas. Bakit daw 3 na lang, 6 pala daw yun. Hoy, Melvin, tigilan mo ako ha. Comment ka dyan, mag-jogging ka dun. Halika, mag-shoot tayong dalawa. Kaya kasama kong photographer itong mga kaibigan natin. Have you touched your camera again, bro? I haven't, but I want to shoot again. Do you want me to shoot you? Or do you want you to shoot me? Do you want us to shoot each other? Malu, I apologize for the impression I'm giving you. I apologize for the reaction that you're getting from me. That's fine. I really apologize, diba? But your question tonight, ate, I'm sorry, but it does not make sense sa kwento mo, sa yung tanong mo. What is there to let go, diba? Paano ka mag-move on kung hindi ka naging mag-on? Yung totoo lang. Pero syempre, hindi naman ako pumayag na ganun. Kaya nga, inano ko siya eh. Look, sinopla ko ate, na siya bago pa umalis. Maliwanag, ate, if this guy comes, diba, around knocking into your door, you will have a different answer. Maliwanag yan. Otherwise, you will not call my show. He was away for 6 months. Konting himas, konting lambing, okay ka na ulit. Why would you require a guy, alright, na magparamdam sa'yo kung wala kayong relasyon? You were not even flirting. Ano meron kayo? Best friends? Hindi ko mapagdugtong eh. Ang Tagalog ng best friend, matalik na magkaibigan. Sorry. Oo nga, galing Muntik na kami ng best friend. Mark ha, tigilan mo ako ha. Huwag natin gawin yan, lalaki tayo para sa I'm sorry, Malu. I will not give you any answer that will make sense to you. Because honestly, you did not make sense. I know.
Hindi ko nga alam kung paano ko sasabihin sa'yo ito kasi wala naman talaga, no? Kaya lang, gusto ko lang kasing nalaman mo rin, parang medyo mapagalitan pa ako ng more and more pagalit. Para talagang nalaman ko na mali. You called my show. And you exactly know what was wrong with your story. And you still wanted another guy to comment on your story, pero alam mo na kung ano yung mali. And most of all, you are 44. Ha? And dati, magaling ako sa ganyan eh, pero to parang ko. Hindi ka magaling sa ganyan. Tigilan mo ako. Hindi ka magaling. Pero parang masira ako. Asan ba yung tubo ko? Ipapalo ko lang. Estudyante siya, di ba? Tapos na ako, estudyante. Oo, chef. Opo. Minsan ba nakita mo yung uniforme niya bilang chef? Hindi. Pero kasi pareho kami ng school eh, kaya Ate, kwento parang, yan eh. Naisip ko, ba? Anong ginagawa niya pag nag-uusap kayo? Anong ginagawa? Diba, honestly? Mga kaibigan, ito this is really out of context, pero for two people flirting with each other, yan yung unang dahilan nyo eh. At mag-aayang magpamassage. Tuwain to ng mga taong may nangyari na eh. Yung totoo lang, real talk ha. Naiinis ako sa mukha mo. Ganun talaga ako. Kapadyak yun talaga eh. Kaya nga, tama rin niya talaga lahat yung mga sinabi mo. Parang yung sinabi mo sa akin, dinagdag ko lang yun para maging mas maganda na tama yung ginawa ko sa kanya. Sinopla ko siya kasi para tapos na. Kasi ayoko rin ang alalahanin. Siyempre, aaminin ko naman sa'yo, umasa din naman ako kahit konti nun. Masa naman talaga ako. Kahit naman di ba aminin natin? Alam ko rin totoo. Umasa naman ako. Siyempre, bakit ko pa ba siya i-entertainin kung di ko siya umasa? Kaya lang nung nararamdaman ko na gano'n na naman lagi yung ginagawa niya. Wala, may nag-ano dito. may nag-tweet sa akin. Basahin ko sa'yo ha. Papa Jack, sabihin mo sa caller mo ako si Superman, maniwala kaya siya. Gusto ko yun. Ay, di ba ate yung mga laka? Lalu! Hindi naman ako ganun katanga, Papa Jack. Oy, sorry, ganun ka katanga. Sorry, ganun ka katanga. Tumigil ka. Pero Ay, nako, tumigil ka. Yun ang level mo ng katangahan. Hindi No! Hindi naman. Please, ate, wag mo ibaba ang standards ng katotohanan. Diba? Sawang-sawa na ako dyan sa mga nakaupong politiko ngayon. Wag mo nang dagdagan pa. Yung mga pinapaniwala sa kakaguhan nila. Huwag mo nang dagdagan pa. Hindi naman yung etong sitwasyon chef na to. Daw. Chef. Pupunta ng Canada, nagpuntang CDO. Sorry mga kaibigan, I mean, if you are that close, he would show you pictures eh. You tell me walang Facebook to lalaking to? Really? Walang Facebook? May WeChat account, walang Facebook? Diba? Baka hindi ka katanga, baka bobo ka nga eh. Boplux. 44 na, bobo ka pa rin. Pagkikon ako sa'yo. Gusto mo diba na sermon? Ay, ito ka.
Naniwala ka? Pinapatuloy mo sa bahay ninyo na andyan yung mga anak mo, yung lalaking hindi mo kilala? Wala ka idea kung sino, hindi mo alam bahay. Diba? Eh, maliban sa tanga, gago ka, bobo ka pa, Boblox! Diba? Eh, are you having fun? Ate, na ginagago mo ako sa kwento mo? Tarantado ka? Stupid. Tumawag ka naman, iniwasan ka sa tapakin ko. Because honestly, it does not and will never make sense. You are 44. You've got 2 kids ate. Nagpapatuloy ka na lalaki hindi mo kilala? He told you he is a chef. He's gonna go to Canada. He disappeared for 6 months and here he is back into your life. And you welcome him. Ano pinagsamahan ninyo? Wala naman, pero kung sila ng mga anak mo. Ano kabubuan meron ka sa katawan? Ano laman ang ulo mo? Taho, hindi utak? You called my show and all you ever did at the beginning of this conversation is to define me. Alam mo, ang galing mo, para tayo eh. I like the way you give advice. If you like the way I give advice on air, dapat hindi ka nagsinungaling sa akin. Ay, ano ba naman ang pinagsinungalingan ko, Papa? I don't know. It's just the fact that it does not and will never make sense. Diba? Sinabi ko naman yung totoo. If in case you are telling the truth and I am here assuming, ate, another part of the story na hindi naman existing sa buhay mo, well, I'm sorry. But let this be a wake-up call to you. Ano ang bottom line nito? You met a guy online because you wanted to flirt with someone, kaya ka nag-WeChat. Malagdi ka! Come on! You are looking for friends, WeChat? Buisit? Really? WeChat? Sorry. Diba? You went online, found a guy, allowed this guy into your house with your kids, ate, without you even having an idea kung anong pagkatao neto. Walang Facebook account? Really? And you believe that? Anong utak meron ka? And here you are going to call my show, tell me, I like the way you give advice. I'd like to tell this mga kaibigan, if you're gonna call my show and you just plan to lie to me, itaas nyo po yung quality ng pagsisinungaling nyo. Angat-angatan nyo. Because the first sign that I realize you're lying, I will tell you, you're lying. Ano po ba, Papa Jack, yung nilay ko sa'yo? Ano yung... I don't know. And let me apologize to you. Let me apologize to you, ate. Let me apologize to you if in case I am assuming a part of this story that never existed. I am sorry. But let this be a warning to you. Magpapatuloy ka na lalaki sa bahay mo na hindi mo kilala? A guy who can just barge into your life and disappear. Hindi ko naman, close sa mga anak mo. But you guys meet up twice a month. And you have the time to have coffee and have massage together. And here you are, fall na fall. Twice a month. What the... I'm sorry. Gusto mo sermon, di ba? Because honestly, I don't know saan ako. Di ba? Tingnan mo ate ha, ang inihiling mo, sermonan kita, ano bang mali sa ginawa mo? Actually, wala.
Maliban doon sa part natin na hindi naman kasi totoo yung kwento. Saan ba? Mark, pakiabot ako ng blade, bigla kamutin ako dito. Eto ano, I will give you a version of the story that will make sense to you. Can I? First version. Para ma-justify natin na eto ka, hindi makalimutan itong lalaking to, because that's the reality ate. Hindi mo siya makalimutan. Kaya ka tumawag sa akin, hindi totoong sinakablock mo na siya. Alam mo kasi, hindi ka niya kakausapin. Sinunahan mo siya. Period ha. Hindi totoong walang nangyari sa inyo. That's the first version. Everything will make sense. Kaya, di ba pinagaganyan mo? Pangalawa, walang nangyari sa inyo pero pinirahan ka niyan. Yan ang dalawang version natin totoo. Alin man dyan, other than those two versions, wala nang ibang katotohanan dito. And everything will make sense. Ginagago mo ako eh. Because honestly, it does not make sense. Oh, may nasapul ba ako doon? Anong size ng paa niya? Malu. Papa Jack, yung sinasabi mo sa akin, hindi ako gumasa sa kanya kahit ano. Di wala. I mean, ate, walang point that here you are, you sound as if you're so affected with this guy who played a very, very minute role in your life. Wala naman siyang ginawa talaga eh. What is it to let go? Walang namera, hindi na ako pinirahan dahil hindi ako ganon, alam niyo yun, at kaya lang naman ako nagtanong para lang malaman, yun lang, gusto ko lang i-share at sabihin sa'yo kung yung interpretation mo na gano'n, wala naman akong magagawa. And yung mga advice mo, tinatanggap ko naman lahat yun. Pero, with all honesty, walang I did not give you any advice. Walang nag-i-involve na pera at di hindi siya. Wala kang kaganda-ganda sa paningin niya. Ayun yung pangatlong version. Di ba? Totoo lang ha. Wala kang ginanda sa paningin niya. Ayan, pangatlong version. And everything will make sense. Guro nga, mukha akong pangit talaga ako. But you told me he is physically attracted to you. And he kissed you but you never had sex. See? Is it making sense? It does not. Kaya nga ako tumawag, Papa Jack, dahil yun talaga yung nangyari. You know, you called my show because you wanted to feel good about yourself. Not because you want to ask for advice. Because you don't have any problem. Ano ang problem mo? If this is your story, look, your story is here. Ate, you met a guy, you went out twice a month for 6 months, disappeared, came back into your life, di ba? And that's the only thing that you, di ba? That's the only connection you have. And you blocked him. So, is there any problem? Yun lang, gusto ko walang problema. I-share at interpretation mo doon. Kasi, Papa Jack, kung gusto ko siyang habulin, pwede ko namang puntahan ng bahay niya, katukin ko siya, at alamin lahat-lahat. Excuse me, you're not even sure kung bahay nila yan. Hindi ko nga ginawa eh. Hindi ko wala akong effort na gano'n. Alam mo kasi na hindi ka sure na bahay nila yon. Kaya hindi mo kakatukin yan, hindi mo nga alam kung bahay nila yon eh. Ano mo kakatukin? Pasampalin ka na may-ari. Hindi, pwede ko naman sabihin na tatanungin ko kung nandun siya. Parang na yung pangalan binigay, hindi totoo.
Pero dahil nga naguluhan lang ako dahil sa mga pagbabalik. Now you see, now you don't. Dun lang ako na ano. Pero Sakto pelikula yan ngayon. Dahil since medyo nalito lang ako dun. Hindi naman para bilagbugin ko pa siya at alibi kong hindi. Ano ba ikakabulabog mo ate? Wala naman ka pinagsamahan talaga. Yung kasi yung pinaglalabang ko dito eh. You made it sound, di ba, that there were very limited times that you went out. Pero napaka-deep-rooted ng inyong relasyon. To the point, naging close sa anak mo at nakakapunta ng bahay ninyo. Pero bihira kayo nagkita. Close in the sense na kasi, pagka yung gate, ang anak ko nagbubukas, pero hindi naman na para... So are you telling me, ate, are you telling me that twice a month, di ba, you go out at nakakapunta ng bahay nyo and you allow, ate, yung anak mo to get the gate para sa kanya? Ganyan kakabobo talaga. Dahil, binabati siya. Siyempre, pag binabati yung bata, alam mo, I'm scared for your anak. I am so afraid for your security. To be honest, ha? Conman yan eh. Yun ang nga lang eh. Walang Facebook account? May WeChat account? Lumapit kayo naniniwala kayo, sasapakin ko lang. Baka meron. Because I believe, ate, tonight, you're the only one who believes your story. I've been trying to assess I'm trying to profile you. Pino-profile kita kayo na pa. Hindi ka pikon sa akin tonight, pero pikon kang tao. Hindi naman. Come on. I'm just... alam mo, Papa Jack, magagalitin kang tao. Alam mo, ganito mga kaibigan na, I'll give you the sign. If you hear someone utter the line, para lang alam nyo ako kasi yung tipo ng tao, pag kahit sinong kaibigan nyo ang nagsabi na mayabang yung kaibigan na yan. Yan linyang yan yung linyang yan, mga kaibigan. Para alam nyo mga basya ko sa buhay. Every time you hear someone utter the line, ako kasi yung tipo ng tao, mayabang yan. At mayabang ka. Dahil yung linya yung kayabangan yan. Unless you were asked to define who you are, then you tell the line. Pero para sabihin mo yan nang wala nagtatanong, kayabangan yan. And you did that many times kanina. And there's a reason kung bakit hindi mo binababa yung phone. Diba? Pero Papa Jack, handa naman akong makinig sa mga sasabihin. Wala namang sasabihin sa yung payo kasi wala kang problema eh. Kaya nga, hindi naman ako nagagalit. Imagine mo you called my show and your question was, bakla ba siya? I mean, really? Di ba? I gave you an answer, hindi. Because I wanna be safe. Di ba? If I say, hindi siya bakla, no one will hate me for that. But if I say bakla siya, the world will hate me. Kasi assumption ko na yan eh. At matalino kang tao. To be honest with you, ate, you are a witty person. Basta kaya ako tumawag si Papa Jack para ina-expect ko na itong mga ganito. Kasi gusto ko lang mapakinggan yung side mo. Tsaka gusto ko yung sinasabihin mo. Pero hindi ibig sabihin nun, I didn't mean to brag or whatever. You did not mean... Okay, ganito na, okay? Malu, I don't think, and I do not believe you called my show with the intention to brag. It just naturally happened. Kasi yun talaga yung pagkatao mo.
gusto ko yung marinig yung side mo. Kung papagalitan mo ko, walang problema doon. Kasi meron talagang mali. So, ibig sabihin, tumawag ka sa akin with expectation na magagalit ako. Pag tawag mo pa lang, alam mo na kung anong mali. Alam mo na yung kwento mo will not make sense. Pero gusto ko, alam kong may mali ako, pero gusto ko ikaw yung magsabi sa akin. Wala akong pinayo sa'yo. Other than, ate, I assessed your story. Wala akong pinayo. Did I tell you anything? Wala akong pinayo sa'yo. Pero kasi, pag nagsasalita ka, kahit galit o malumanay, may mapupulot ka. Doon ka magigising eh. Yun yung reality check mo sa mga ginawa mo. Although, sa akin lang naman, ang medyo nagulat lang ako doon. Yun yan, ang hindi ko talaga naisip doon, yun, sinabi mo, tanga nga ako. Tama. Ay, hindi mo naisip Oh my God. Pero in that way, tanga ako. Pero sa ibang parte naman, hindi ako tanga. Alam ko yon sa sarili ko. Na hindi ko naisip na oo nga naman, di ba? Nakita mo ba? Although nakikita ko yung mga pictures niya sa WeChat na travel naman siya, hindi. Ibang tao pa rin yun. Yun yung sinasabi mo na. Iba pa rin siya. Kung talagang tao siya, alam mo lahat. Tama yun. Which is, yun yung napulot ko. Don't be, Papa Jack, don't be misled na ako, nagalit ako or hindi ako I don't care kung nagalit ka actually. Hindi. Kahit you care or you don't care, gusto ko lang iparating sa'yo na yung mga sinasabi mo, inaano ko, binabasa ko, pinapakinggan ko, at inaano ko, gusto ko mag-sink in lahat. Hindi naman, para sabi ko, for once, sabi mo na kung umasa, kay hindi. Siyempre, babae, alam mo naman dito umasa ako. Tinlose ko yung door kasi ayoko na talaga. Dahil siyempre, yung edad kong to, napakapangit naman siguro na isipin ko pa siya, mag-relax pa gano'n. Which is yung mga gano'n. Yun yung mga dapat na mga puntos na pinapuntos mo sa akin. Oh, girl, nag-take down notes siya, no? Maalala mo lahat yun? Lahat ng sinabi mo, tanda-tanda ko pa lahat eh. Kasi nga, gusto ko, iniisip ko lahat yung sinasabi mo. Okay. Kasi when you talk, I listen. Pwede mo pa nga tanungin sa akin kung ano yung mga sinabi mo. Kasi nakikinig ako. Kasi gusto kong maintindihan lahat. Sige nga, ano yung word na ginamit ko, ate? Yung kay paluting. Yung nag-start sa T eh, kaya nga hypolluting, hindi ko na matandaan eh. Sir, something. Ano yung sinabi kong malaking part ng brain ko? Nakikinig ka, ha? Oo nga, hindi ko nga, may malaking part ng brain, pero hindi ko, I can't remember the hypothalamus. The word. Yun, di ba ang hirap? Nilalim ng frontal lobe, ng temporal lobe, parietal lobe, tsaka occipital lobe. Nakikita mo dyan. Sa unahang parte ng cerebrum, saka cerebellum. yung kasama ba yung right hemisphere sa left hemisphere? Ayun pala mo. Ayun, natatandaan ko naman lahat ng sinasabi. Okay. Honestly, Malu, ako nagagalit ako sa'yo, hindi dahil gusto kitang hiyain. Hindi naintindihan. Pero sana mahiya ka sa kwento mo. But the bottom line here is... Ayoko nahiya. No, wait lang. Maganda natin, honestly, do not allow a guy to get inside your house na hindi mo kilala. You have to... babae, anak mo parehas? Ha? Ano? Parang babae anak mo? Babae at lalaki. Pero hindi kasama ko sa bayang mami ko. So, kilala siya ng mami ko. Ang mami ko, syempre matanda yun. Alam mo naman na matanda, di ba? Alam kung medyo... Ay, hindi lagi. Sorry. Huwag natin generalize.
medyo Hindi rin. nagsasabi na totoo, di ba? Hindi rin. Hindi rin. Yun. Actually, Papa Jack, kaya ako nagtumawag sa'yo kasi siya lang yung pinapasok sa bahay namin. Kasi very careful ako when it comes to that. Apparently you were not. Apparently you were not careful. Apparently, correct. Ay, correct ako, yes. Parang ganun. Sumablay. Nahawa ko sa'yo. More than naiinis, nahawa ko sa'yo. You know, didiretsahin kita. You are 44 and you thought you were given the chance to fall again for someone you thought was deserving. Tama ko mali? Tama. And he led you on. Tama mali? Tama. And he disappeared. He came back into your life. Shut up. He came back into your life. Diba? And you told yourself na nawala siya, I will never accept this guy again. But guess what? He is your kryptonite. You were just helpless. Tinanggap mo ulit sa buhay mo. Diba? Sa kanya, ate, stopover ka lang niya. Pero ikaw, asang-asa ka. He disappeared again. And here he is, ate. Diba? Just about to disappear. Real talk lang. Maliwanag sa usapan natin, diba, Malu, na kaya mo siya blinak kasi alam mo na gusto mo lang siya unahan. Because he's going to disappear again. Tama. And finally, nagising ka na. You told me a story, ate, na ang ending nito, you fell in love with the guy. But he did not do anything to make you fall. You told me a story, ate, di ba? Na may lalaki ka nakilala, naging close sa family mo, but you met up twice a month. Di ba? You told me a story, ate, na may lalaki ka nakilala, susundo kami sa may kotse, minsan wala, naghahalik ka kaya pwede ka nagtalik. All of this does not make sense to me. Do not make sense to me. But this is your story. Who am I to tell you it's not true? It's my impression that you're lying. At kahit putulin mo ang anes ko, mapangatawanan ko yan. You are lying. I don't know what's the magnitude of your lie tonight, but if in case I am wrong, in case, diba? Slim chance I'm wrong. Let this be a warning to you. Huwag kang magpapasok ng lalaking hindi mo kilala sa bahay ninyo. Nanay ka, babae, 3 kayong babae dyan, 1 lalaki. Minor pa yung lalaking isa. Uy, alawa, guy. Hindi mo kilala sa bahay ninyo. Diba? That is ludicrous. Wow. Ludicrous. Alright? Thank you for calling the show, Malu. Mag-Star City ka kasama ng mga anak mo, ha? Hindi yung ticket. Okay? Thank you so much. Thank you. Dahil well, I missed that part, the one that you told me, that don't you dare try to let somebody stay in your house na hindi kilala. I do appreciate. I miss that part. I miss the part that you should know him better. At ang good thing lang siguro sa nangyari sa akin ay nag-stop ako agad kasi parang may mali eh. Thank you for calling the show. No problem, Top. And thank you so much for enlightening me for all of this. Most of all, thank you very much, Malu, for staying on the line. Honestly, ako yan. Binaba ko na to kanina pa. Ulang yata hindi ito, inang ulo. I need... Hindi. Alam ko namang ganyan ka lang talaga magsalita. Dahil ayaw mong may maaping tao. Gusto mo lahat tama. Gusto mo dapat nasa tamang isip, tama nasa yan. Tamang mga Do decision. 31. Naiintindihan kita doon. Kasi may edad na ako. Alam ko yun na yung iba namang kaya ka nandyan para you got a special something
para sa amin to make our life change, to change our life for the better. Alam ko naman yun na yung galit mo, purpose yun na para makorek lahat, hindi para manghiya ka. And alam ko naman na yung mga listener mo kaya tumatawag dyan kasi you made us feel na family, yung parang hindi iba. Kasi di ba pag hindi ka iba, papagalitan mo, pero pag iba pa rin, medyo may distansya. You made us feel na parang family. Actually, first time ko lang narinig sa akin dahil yung edad na ako. Ako yung nagpapayo sa mga anak ko. Sa call center, they call me mommy. Pero natutuwa ako dahil gusto ko yung ginaganito ko para... Kasi para sa akin, pag pinagalitan ako, ibig sabihin nun, nagpapahalaga ka. Ako, pinapagalitan ko din yung mga anak ko. Pero hindi ibig sabihin nun, nagagalit ako. Nagagalit ako kasi na purpose. Naintindihan ko yun. Hindi ako para magbagsak ng telepono sa taong katulad mo. Thank you. Hindi ka alam. At hindi ka naman ilalagay dyan at tagal-tagal mo na dyan kung hindi ka talaga magaling. At hindi mo expert yan, di ba? Kaya... Bebenta ba ako ng insurance mamaya? Ano na? May ibenta ka bang insurance sa akin later? Parang binibuild up mo na yung insurance eh. By the way, Papa Jack, lagi kang galit. Kailangan mo ng insurance. Baka yung mangyari sa'yo, palpitit ka bigla. Kumuha ka ng life plan. Gano'n. Hindi naman. IMT pala po. Oo, hindi. Hindi ako para mag-ganon. Actually, katabi ko nga yung mga anak ko tsaka yung mami ko. Na pinag-iisipan ko kung ano yung sasabihin ko sa'yo kanina. Biglang may tumawag. Sumagot. Kasi nga, gusto ko detalye at saka maliwanag para hindi mo ko mapagalitan. O kung papagalitan mo man ako, may mapulot ako. Alam ko naman na yun yung purpose mo. Alam kong lahat ng tumatawag, pamilya mo. Parang feeling ko ganun eh. Kasi ang tagal-tagal mo na sa ganyan larangan and still effective ka pa naman. Saka ang daming tumatawag sa yung hindi lang taga-Pilipinas, buong mundo, di ba? Para mag-aksaya ng tawag. Bakit? Kasi nga, may napupulot sila sa'yo. Diba? Minsan, kailangan ka magalit sa tao para malaman yung mali eh, di ba? Yun. Hi. Hello. Thank you. That means a lot. Papa Jack, you did a very good job and I salute you. And napakaswerte ng asawa mo. Saka ang ganda ng anak mo. Nakita ko na sa binugel namin, sobrang hindi lahat ng lalaki katulad mo na napakagaling magtayo at saka... Ate, may binibenta kang networking, no? Hindi, Anyway, stay on the line. May sa networking. Networking ka, yaman ka, promise, ganyan ka kaano. Wait lang, Malu, stay on the line. Someone will talk to you and we'll get your details in the future. If you want to get your tickets here, just go ahead and text the number we're gonna give you, right? Yes. Stay on the line. Yes, and we were thinking of going to Paddy's Point sa August. Siguro kami mag-iina. Pupuntahan ka namin. Well, thank you very much for in advance, bro. Pagpunta niyo ng Paddy's Point. Gusto ko kasi yung yung gumastos naman kami kasi para in return, parang gusto ko yung ganon para makita ka namin at least yung nagpe-perform ka, hindi lang yung sa radio. Gusto ko yung talagang ayun ka, nakikita ka namin ng hindi naman DJ, yung iba naman, other side of you. Hindi po, Papa Jack, sorry, ang dami ko sinabi. Uy, ano ka ba? Oo, ang gwapo mo. It means a lot coming from you. It means a lot coming from a 44-year-old woman. Baka diin ka naman ng 40 po. Okay. Anyway, sige, Papa Jack, good luck. Sige.
spread your knowledge sa lahat ng mga nangangailangan na katulad namin. Opo, i-spread ko po yung peanut butter later. Natawa ako, Papa Jack, yung sinabi mong isang araw sa peanut butter, kaya nagsumakitan siyan. Natawa talaga ako nun. Anyway. Okay, Papa Jack, thank you, You're welcome po. Salamat, Papa Jack. God bless you and the rest of your family. By the way, ang tatay ko rin po taga Pangasinan, kaya malapit ka sa puso ko. Ay, saan po sa Pangasinan? Sa Dagupan. Po. Aha. Sige po, Papa Jack. Thank you so much. Thank you so God much. bless. Apo. God bless, God bless. God bless po. Diyan ka lang sa kabilang line, ha? Opo. Apo, stay on the other line because Anaconda will talk to you. Opo. Thank you po. Opo. Ingat sa pag-uwi, Papa Jack. Opo. Ako natawa. Thank you, ma'am. Wala lang, ma'am. Alam mo, you're an amusing person to talk with. But maraming salamat. Stay on the line, okay? Opo. Thank you. God bless. Bye-bye. Opo. Yan lang po.